Hello po, magandang araw po. So, bali, update ko lang po kayo dito sa nagawa na po namin dito sa master's bedroom. So, dito po sa part po ng walk-in closet, is yan, ay ilagay na po namin yung ilaw. So, kung mapansin nyo po, hindi siya nakasentro. So, bakit po ganyan yung pinagawa ko? Kasi po kapag po nakapaglagay na po ng cabinet dito, sa dito, is ma-occupy po yung space na yun. So, lalo na po siyang hindi magiging sentro tingnan. So ganyan po yung pinalagay ko sa side na ito. So nakapagtalis na rin po kami dito. Yan. Dito. So ito, kakalagyan ko pa po ito ng tiles. So inoldingan na lang po namin ito dito. So kakatalis pa rin po. Ito naman po sa kisame, may mga pinaretouch po ako dito. So, especially dito sa may part po ng shadow gap. So, mapapansin niyo po, meron na po siyang isang batang pala po ng pintura. Pinatutubid ko pa po na maigi. Ayan. Nakabit ko na rin po yung mga cover po ng pin light. Ayan. So, ganyan. Dahil po may nire-retouch pa po dun si QIP. Side na yan. Ito na rin po yung tiles nito. Pintura na lang talaga. Maganda na ito. Bintana. Buwang bintana. Then, papa-install na lang yung mga pintuan. Hindi okay na. Sa labas naman po, kapag pa-umpisa na rin po kami mag-tiles. Nangyari po dito sa layout namin is may siruho po tayo dito sa may part po ng poste. So patatry ko po na ipa-install yan ng buo dyan. Kung hindi po namin kayanin is magkakaroon po ng maliit na siruho dito sa side na to. So maganda pa rin naman po siya tingnan. Dito lang po ang magkakaroon siya ng parang groove, parang ganito po sa side na ito. So nakaganon kasi siya. So tingin namin, mahirap pa kami magpasok. So pag kinaya naman po pasok, isang buo po siya mapapalagay dyan. Pagdating po dun sa dalawa na yun, medyo pinababa ko na po ng kaunti yun para naka-slope pa rin po papalabas sa lahat po ng tapat ng may pintuan. Para just in case may pumasok mang tubig dyan, o ganun. So palabas pa rin po ang nangyayari. Since mayroon po siyang slope, pupunta po dun sa drain. Same case po na mangyayari dito. Doon po sa bukid closet, doon sa balkonahe sa likod. Dito naman po sa kisame. So ito, may nakita ko ako dito nung nakaraan ng mga pinaretouch ko rin. Ganun din po ito. So halos lahat pinaretouch ko. Kasi hindi ako satisfied doon sa ginawa ng una. May mga lubog-lubog. So pinagawa ko yung pinaretouch ko pa po ulit, kaya medyo parang naninilaw-nilaw po ito. Yan po ay pinapatungan ko po ng pati. So retouch po ulit na, papinturahan po ito ng isang batong po. Ganun din po sa side na yan. So instruction ko sa kanila, pag may nakita mga lubog-lubog, retouch na yan para isang gawa na. Naninilaw, pinaulit ko po ito sa na ito. Yun, lalagyan pa po yung gap na yun. Isukan po nila yan ng pati. Ang ganda na po itong bahay. Bahay na po yung pakaramdam pag nandito sa loob. Tinakpan na, hindi pa na pipinturahan. Patatanggal ko na lang po para maganda ang lapat. Isang patong pa lang po yung pintura dito sa side na to. Pero kita na po ang tuwid, saka nawala na po yung mga gaps sa gilid sa may wall.
Kuya Ipe, may napansin pa ako dito, Kuya Ipe. Kuya Ipe, ayan o. Parang may bukol dyan, may maliit na yan, yan. Asahin nga yan. Asahin, nasilyahan. Hindi na repaint. Ganyan po kami dito. Pag may nakita akong ganyan, ulitan at ulitan po talaga. Ayan. Ano, bukol pa. Touch ng pintura. Takpan na rin yung ano na yan ha, Pepe. Yung pinlight na yan, mamaya takpan na rin yan. Ganyan, takip. Parang aligabok. Pupunasan ko na lang po ito. Ayan po. Thank you po.